mga natutuwa po sa announcement ni BBM na pinakakasuhan, pinakakasuhan ng kanyang pinsan. Ito po ang sagot ni Ombudsman. Sabi po ni Ombudsman, ngayon po pinakakasuhan, ngayon. Hindi pala ngayon, nung isang araw pa pinakakasuhan. Last 3 days ago, pinakakasuhan. Sayang daw binabayad sa amin. Huwag kang manghinayang, wala pang binabayad si TikTok, hindi pa ako. Okay. Ang sagot po, pinakakasuhan na nung last 3 days ago, last 2 days ago. Ang sagot po ni Ombudsman, kakasuhan na namin si Martin Romualdez. Nagpalakpakan po yung mga media. Kasama na to si Karen Davila. Sabi na sa inyo, yung mga umiepal na media, madaling utuin. Nagpalakpakan po ang mga epal na media na, uy, kakasuhan na si Martin Romualdez. At sabi po ng Ombudsman, kakasuhan na namin si Martin Romualdez. After 9 months. After 9 months pa? 9 na buwan pa ang hihintayin natin bago magkaroon ng kaso si Martin. Antindi talaga eh. Wala pong pinag-iba yan sa pinangako ni BBM na isosoli na namin ang pera ng PhilHealth. Pucha, pati ko napapalakpak eh. Sabi ko, okay yan . Mukhang nagbagong buhay na si BBM . Kailan po sinabi yan? September. Bago po magkaroon ng malawakang rally. Yan. Ngayon po, Nobyembre na. May malawakang rally na naman na malapit ng maganap. Wala pa rin po palang naisosoli. Ganyan lang po yan. Nag-announce na, gusto nyo pang sundin? Sinabi ng kakasuhan si Martin Romualdez, gusto nyo pa totohanin? Hindi na kayo nasanay. Hindi na kayo nasanay. Grabe naman kayo. Ano ba naman? Hindi pa ba kayo sanay? Sabi ng isosoli ang pera. Kala natin nasoli na. Pumalag yung mga taga-PhilHealth. Wala pa nasosoli. Alam nyo po, ubos na yung pera. Kung saan po nilagay yung pera, hindi po natin alam. Anak ng pupa. Parang yung PDIC yan. Ngayon lang natin nalaman sa flood control. Kamalay-malay nyo dyan ang pinagdala ng pera ng PhilHealth. Malamang flood control pa rin. Hindi nila masabi kung saan napunta yun sa... Akala natin hawak lang eh. Akala natin pera pa eh. Kaya nung sinabing sosoli, uy, nariyan pa pala. Yung pala wala na. Ganyan lang din po yan. Kakasuhan na si Martin. After 9 months pa raw, sabi ni Boying. Baka nakalimutan nyo na si Martin. 9 months. Naitago na lahat ni Martin ang dapat itago. 9 months. Baka pati lahat ng mga, kung may mababawi pa tayo sa mga mansyon, kasi mahirap itakbo ang mansyon eh. Baka pati mga mansyon naibenta na within 9 months. Baka pag inimbestigahan nyo na, pag kinasuhan na si Boying, maawa pa tayo dahil pulubi na. At dahil dyan, ito po lumabas. Ngayon, kalalabas-labas lang po ng SWS survey, naniniwala po ang lahat, ang mga tao sa Pilipinas, ayan, na 84% nagsasabi na ang gobyernong ito ay kurakot. Antindi. May nagsabi rin naman na kurakot si Duterte pero 41% lang. Wala pa sa kalahati. Ito po, ang sumunod po, Estrada, Arroyo, Aquino. Panay Magna. Aquino III. Yan po ang mga nagsabi na pinakakorap. Siyempre, hindi pa buhay itong mga tinanong na to nung panahon ni Marcos Sr.
Pinakakurap po ayon po sa persepsyon ng mga tao sa Pilipinas ay ang gobyerno ni BBM. Congratulations! Ang galing! Basta lahat ng record, pinakamasasamang record, hawak po yan. Hawak po ni BBM. Napakahusay. Palakpakan naman natin. Primitive. Di palo lang. Di palo lang yung ano. Ay, tama po yan. Ha? Alam nyo po, kami, nung kami ay bagong ano pa lang dyan sa Pampalay, nakabili kami ng bike. Ha? Yung pala, nakaw. Bawal pong bumili ng mga nakaw. Kaya dapat po, tama yung sinasabi rito, dapat kasuhan din yung mga bibili ng mga, paano sa Diskaya? Pina-auction. Pina-auction yung mga, ano nila, mga, anong tawag doon, mga sasakyan. Dapat bawal din yun, di ba? Galing daw sa nakaw yun. Bakit nyo pina-auction? Mahirap talaga tong gobyerno na to.